Good morning sa lahat. So, good afternoon na pala, sorry. So, sabi ko sa inyo, magsimula ang mga digmaan. So, itong Iran, itong Saudi Arabia ay binomba nila yung Yemen dahil ang Yemen ay sinusuportaran ng UAE. So, kung hindi aalisin ng UAE ang kanilang support sa Yemen, ay idadamay nila yung UAE, United Arab Emirates. So, umatras yung United Arab of Emirates sa Yemen. So, nabawi na ng ibang Yemen ang kanilang mga lugar dahil kilubkob ito ng mga rebels na Yemen sa tulong ng ng Saudi Arabia. So ngayon sa Iran ay laganap, napakalaking rally na nangyayari laban sa regime ng Islamic. Dahil itong Islamic regime ay ang sumusuporta sa ISIS terrorist, at saka sa Hezbollah, at saka sa Hamas. So galit na ang mamamayan ng Iran sa kanilang Islamic regime, sa kanilang presidente. Sigaw ng mga tao, Khamenei died, Khamenei died, Khamenei died. So ayaw na nila sa kanilang Islamic regime. Gusto nila ibalik sa dati na peaceful ang presidente. So grabe ang rally sa Iran ngayon. So nagbanta itong Islamic regime na si Khamenei pag hindi tumitigil ang mga tao sa paninira sa kanilang Islamic regime na presidente, ay uubusin lang nila, pamatay ang mga Iranian na mga nagrarally. So nagwarning itong Amerika, kung gagawin mo yan ay lulusubin ko ang iyong bansa na walang awa. Wawasakin lahat ng Amerika ang Iran. So ganon din ang Israel, ay suportado rin ng Amerika. So nakaabang lamang ang Israel dahil dito sa Lebanon ay mayroon mga grupo ng mga ISIS. Ang punot dulo diyan, bakit nagkaganon? Dahil yung mga American soldier ay dumaan sa daan. Ito ay inambos ng mga ISIS diyan sa Syria. So nagalit si President Trump. So nag-declare kaagad na bombayin ang lahat ng area ng mga ISIS sa Syria. So muli na naman sila nabuhay. At hindi lamang sa Middle East. Ganon din sa sa Europe. Muli na naman nabuhay ang mga ISIS patago. So itong Iran, nagalit ang Iran, nagde-declare ng all-out war laban sa Amerika, sa Europe at saka sa Israel. So patago pa rin ang kanilang mga paggawa ng mga missiles na suportado ng China at saka Russia. So
Kaya lumakas naman ang loob ng Iran na lalaban sa Amerika. So titirahin na nila ang lahat ng airbase ng Amerika diyan sa mga part ng Middle East. So hindi na babahala ang Amerika kasi naka-ready na yan ang Amerika. Nakahanda na yan ang Amerika. So kung gagawin ng Iran yan ay talagang yan ang pagsabi na baka mawala na yan sa mapa. Pero hindi yan gagawin ni Trump kasi maraming madadamay na mas bidyan. So patuloy ang mga kaguluhan pagpasok pala ng January 2026. Sabi ko sa inyo, nagsimula nung nagkagira noong June sa Iran at saka Israel. Ay sabi ko itong gira ay hihinto, maging peaceful at magsimula na ulit. Diba, yun ang sabi ko sa video ko. So yan nga nangyayari. Muli na naman ang Middle East nagkakagulo, dandahan nagkakagulo. Ganon din itong UAE, kung hindi kasi ang UAE kasi allies talaga yan ng Iran. So ganon ang nangyari. Kaya sa ngayon ay inaabangan pa rin ng Israel at saka Amerika kung anong plano ng Iran. Kasi ayaw na talaga ng mamamayan ng Iran sa kay Khamenei, yung presidente nila ngayon. So dito na naman tayo sa part ng Venezuela. So Sabado ng gabi ay nilusob ng American forces ang Venezuela. So ayon sa kanilang intel ay napag-alaman nila na kung saan naroroon si Maduro, si Nicolas Maduro at saka yung asawa niya. So ito ay pinakamalaking drug lord sa Venezuela na nagpupuslit ng mga droga sa Amerika. Maraming buhay ang sinira ng droga na ito, kaya ni-wanted siya ng Amerika para makuha. So matagal nila ng Amerika pinaplano bago nila gagawin, lulusob sila kasi siyempre yung sa lugar ng Venezuela ay kargado din ng mga armas na mga satellite, mga kumbaga radar. Ang radar nila galing sa China, sa tulong ng China sa Venezuela. So ang nangyari, napasok talaga ng Amerika ang kinaroroonan ni Nicolas Maduro at saka yung kanyang asawa. So gabi nila tinira, tiniming talaga nila na patulog mga tao ba, pahinga. So nandun talaga sa kanilang target. So nakuha si Maduro at saka si Nicolas Maduro nakuha at saka yung asawa niya, na wala man lang civilian na nadamay o nasawi sa lusob ng Amerika. So pinimplano talaga nila yan. So nakuha nila ng walang kahirap-hirap, kahit na malakas din ang armas ng Venezuela, kanilang mga radar, pero ginplano talaga ng Amerika paano nila kunin. So nakuha nila na walang nangyaring kaguluhan, walang nangyaring gira. Yung lang binumba ng Amerika, yung parang airbase nila ng military, yun lang. At saka maraming backup na just in case na kung maglala man ay yan ang pag-attack ng Amerika. So ilan bomba lang ilan ng nilusob nila na area nakuha agad.
sinakay sa helicopter. Pagsakay sa helicopter, maraming backup na helicopter, dinala sa ay, kung hindi ko nagkamali, kung direkta ba yun sa Amerika or doon muna nilagay sa barko o diretso na ba sa Amerika, hindi natin alam kasi walang nakakaalam ng pangyayari, biglaan. So surprise ang lahat. So si Bin Laden nga nakuha ng Amerika yun pa kaya yung yung Venezuela president na si Nicolas Maduro. Wanted talaga to noon pa yun, hindi mahuli-huli dahil maraming protector. So nagulat ang Russia, Iran, China at North Korea. So andun na si Maduro, Nicolas Maduro sa Amerika, saka yung asawa niya. So harap sila sa korte. So dumating na sa Amerika, daming umalma na kinidnap si Maduro ng Amerika at saka yung asawa. Yan ang sinasabi na kapag gumagawa ka ng mali, pagdating ng panahon magbabayad ka talaga. So nakuha si Maduro na walang kahirap-hirap. So anong banta ng China, anong banta ng mga Russia? Tamimi sila lahat. Maganda nga sana si Xi Jinping ang sunod Si Jinping, si Putin. Kasi si Putin, ang binibomba ni Putin yung mga civilian, hindi yung mga military ng Ukraine. Ang binibomba ng Russia, civilian, mga community. So yan dapat ang isusunod si Putin. So paano napasok ng Amerika na walang kahirap-hirap? Paano na-hack ang kanilang mga satellite, kanilang radar, hindi nila natunugan na pumasok ang Amerika sa loob ng Venezuela. So yan lang ang pinakamalaking tanong. Hindi gumana ang ng China, ang kanilang radar sa radar ng Amerika. So napasok sila na walang kahirap-hirap, nakuha ang pinakamalaking drug lord na presidente na nagsusupply Middle East sa ibang part ng Amerika at maraming mga bansa dahil ito ay kunwari naghahatid ng langis, pero ang sa kalooban yan may palaman na mga drugs. So maraming nasira na buhay ang mga drugs. Kaya itong China dapat ito kukunin din yan. Kasi ang China yan ang lumaganap ng mga vitamin. Yun ang China ang nagpapagawa ng mga droga, lalo na dyan sa Pilipinas. So kalyado nila ang Duterte. So may mga ulat si Peebles na may mga lifter na araw-araw may dumadating sa Pilipinas, hindi lamang isang bisis. Kaya ito ay ang tunay na naraming na budol sa drug on war ni Tatay Digong. Ang totoo niya na ang protector ay si Digong, saka Michael Yang, businessman ng Chinese. Sino pa yung isa nun? So ando na sa Tatay Digong na nanahimik na sa dahig. Kaya kaso lang maraming buhay na nasawi, 30,000 dahil sa war on drugs na piki. Ang pinatay nila ang mga mabababa, pero ang mga drug lord walang nahuli. Pero sa panahon ni PBM, may nahuling drugs, malalakiang drugs, pero pinupuslit sa mga dagat. Pero nasamsam pa rin ang mga custom. Mga mangingisda nakakita ng mga sako-sako ng mga droga galing China.
So nakuha na ano pa rin, walang nangyaring patayan sa panahon ni PBBM. Mga drugs lang ay hinuhuli, pero may mga maliliitan pa rin na gumagawa ng kalokohan hanggang ngayon, hindi pa rin tumitigil. So yan ang sinasabi na walang tatagal na mga negosyo ng mga illegal. Kasi lahat yan ay maano pa rin, tinatawag nito, ma-intercept pa rin o kaya malalaman pa rin. So walang aksyon ang China, Russia at saka kaalyado ng Venezuela. So galit sila kay Amerika dahil nakidnap si Nicolas Maduro. Pinakamalaking drug cartel yan ang yung Venezuela. Nagsusupport sa lahat na buong maraming bansa ang sinusuplayan ng mga droga, mga cocaine, o ano pang mga drugs na ginagawa ni Maduro. So walang kalam-alam ang kanilang mga mamamayan. Pero ito ay naharap na ngayon sa justice ng Amerika. So ayan ang sinasabi na huwag nilang subukan ang Amerika. Ang Amerika ay tahimik na kumikilos. Yung China na madaldal, ingay-ingay, paputok doon, paputok dito, para i-invade nila yung Taiwan. Baka magugulat o masurprise na sila pag once na magagira na, ay baka matatalo ang China sa labanan dyan. Kasi ilan lang sila. Ano ba, kahit magsama pa si Putin, magsama si North Korea at Kim Jong-un, yung persa ni Russia. Yung Ukraine lang nga, maliit ng bansa, hindi pa nga nila ma-invade, hindi pa nila makuha. Gumagastos sila ng billion dollars sa mga missiles nila na papasabog. Tapos ang tinitira ng Russia ang mga civilian. Pero itong Ukraine, mga maliit na drone lang, halaga ng $700,000. 700 lang 700 na 7,000 ba yun ang presyo? 7,000 versus billion, isang putok lang na missiles. So ang Russia magastos ng billion jet fighters, ang kidagira, mga kung ano-ano pa, mga missiles nila na mga halaga na hindi ng billion, baka malaki pa yan. So ang Ukraine, drone lang na maliliit pa lang, laruan lang, na magtagal sa 24 hours, maglipad. So walang kahirap-hirap ang Ukraine. Walang maraming tao ng mga sundalo, pero ang ginagamit nilang drone lang. Pakakawalan nila kahit na mga 100 na drone, ipapalipad sa buong lugar ng Russia. Lahat ng mga tinitira ng mga drone, suicide drone yung halaga 700 lang Samantala yung kanila billion. So walang nagawa talaga si Putin. So ang mangyayari nito, ganito. So iwanan nila ang Ukraine war. Dito sila mag-focus sa China. Dahil para makuha ng China ang Taiwan. Yan ang plano nila. Pero minamanmanan yan sila ngayon ng Amerika kung anong mga strategic plan nila. Para planuhan din sila ng Amerika kung anong dapat gawin. Lugi ang Russia sa digmaan sa Ukraine. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila na-invade ang Ukraine. Paputok sila ng mga missiles nila, mga hypersonic missiles na suportado ng China. Wala na armas yung Russia So naghingi na lang siya ng tulong dito sa China at saka sa North Korea. Ganon din sa mga sundalo, naghingi din sila ng suporta. Dahil wala na yung mga tauhan nilang Russia, ubos na lahat. So ilan na lang natira. So nang-hire pa sila. Nang-hire sila ng Chinese, nang-hire sila ng North Korea
Pero dito sa mga drone na mga ng Ukraine, inubos lahat ng tauhan ng North Korea at saka China. Kaya talo ang labanan. Laban sa Russia, talo sila. So para mag-surrender na si Putin. Pero kaso hindi lang siya mag-surrender kasi nahiya siya. Na pinakamalakas na bansa. Kasi wala naman ibang ginagawa si Putin eh. Puro civilian ang tinitira. Naalala niyo ang eroplano na dumaan lang sa airspace ng Russia, tinira kagad ng missiles. So pati civilian airplane na di pasayro, pero target talaga nila yon kasi andun nakasakay yung target eh. Kaya maliwala lang. So sa ngayon walang walang nagawa ang Russia, China at saka Iran. Iran at saka North Korea. So walang mananalo na masama laban sa kabutihan. So sa una lang yan, pagdating masusukol pa rin. So hindi pa natin alam kung anong plano nila, baka kasi sa digmaan pa lang ng Russia, hindi sila makatulong sa Venezuela kasi wala talaga silang kasi kulang nga sila sa pandigma. Ang kanilang mga lang dyan, yung kanilang mga nuclear na lang yung alas nila dyan eh. So wala silang may tulong sa Venezuela. Hindi ko lang alam kung itong China ay panay pa rin pananakot, pang ingay na invade nilang Taiwan. Kung sino ang papasok sa Taiwan ay madadamay. Tinatakot nilang Amerika at saka yung Japan. Pero baka pagdating sa oras ng kagira, baka hindi alam ng China kung saan tatakbo. So magmasin-masin na lang tayo, kaya be vigilant. Pero matuloy yan, ang World War III talaga, matuloy yan. Kundi natin alam kung itong taon or 2027 or 2028. Basta starting, sabi ko sa inyo, di ba 2025, nag-post ako ng video, sabi ko starting either 2025, 26, 27, 28. Mga digmaan, muli naman sisiklab. Mga kaguluhan, race by race. Lahi sa lahi, magpapatayan. Karian sa karian, mag-aaway. Bansa sa bansa, maglalaban. At ubusan ng lahi. So mga Islamic, kung di ko lang alam, wala pa na takot sila sa Saudi kasi yung Saudi, malaki din ang Saudi. UAE malakas din, Qatar. Pero wala pa naman ulat na talagang lulusubin na ng Iran ang airbase ng Amerika. Pero puro saywar lang. Puro saywar lang. Yan katulad ng ginagawa ng Iran noon. Sinasabi rin yan ganan. Kung sino daw mag-intervene sa mga ginagawa ng Iran ay lulusubin, madadamay sila sa gira. Pero hanggang salita lang. Pero ganon din ang China. Puro saywar lang yun. Diyan sa ating karagatan, West Philippines puro tubig lang binubomba. Kung talagang matapang ang China at walang kinakatakutan, noon pa yan, nag-umpisa na yung gira. Pero kaso, dahil nag-iisip yun sila, pag once mag-umpisa ang gira, ang susunod? Anong karugtong? So, nag-iisip pa yan sila. Kahit marami silang mga sundalo, marami silang mga armas. Yung armas nila na binigay sa Cambodia, yung artillery na armas, pag-fire, tapos maya, made in China nga eh. So, hindi
hindi ang armas ng China sa una lang okay. Pero sa katagalan, hindi na sa mga tatagal ng labanan na kung ilang buwan. Baka isang linggo, isang araw, isang dalawang araw lang, igiba na yung mga armas nila. Kasi hindi solid hindi talagang genuine ang mga materials. Kahit barko nila, mabilis nila nagawa. Pero yung barko nila yan ay manipis. Hindi kasing kapal ng katulad ng Amerika, kahit binumba ng missiles, hindi basta-basta magigiba ng solid. Pero ang China, pag pinasabog yan, sigurado butas yan. Yung puro angas lang yung China, wala naman yun na nagawa talaga. So, pero kaso lang, marami silang mga missiles, hypersonic. Pero paano naman ang mga missiles ng Amerika? Mga pangontra. Ang BrahMos missiles. So, abang-abang na lang tayo kung ano ang sa panahon na mangyayari. Pero talagang matutuloy yan ang World War III. Hindi natin alam this year, next year, or 2028, 2027. So, itong kaguluhan na to ay hindi pa natin alam kung lalala ba ito sa Middle East, Asia at saka Western. So take note na lang tayo at saka magmasid. So mas maganda, mas masaya kung walang mga gulo, mas mapayapa ang ating pamumuhay, wala tayong at hindi lang gira ang ating pagandaan. So, sabi ko sa inyo, restore ang buong mundo. So hindi lang Asia, hindi lang Antarctica, hindi lang Amerika, may mga part din na tatamaan ng mga lindol. So sa Pilipinas ay may mga lindol na mga maliitan. Wala pang sinasabi na lindol na pinakamalakas. At ang sunog ay ganoon pa rin, grabe pa rin sunog, kaliwat kanan. Maraming nagaganap na sunog, especially sa Luzon. Luzon area lang naman kasi mga daming bahay na dikit-dikit yan. Saka yung mga lindol sa Pilipinas ay maliitan lang. So kahit maliitan lang yan, may tendency na lalakas ang lindol. So maganda lang tayo at laging magdasal para sa ating kaligtasan at saka sa tuloy rin ang ating pamumuhay. So hindi pa natin alam kung anong mga papasok ng mga mangyayari sa buong mundo. So naglindol sa Mexico. Alam naman natin ang Mexico ay hindi naniwala yan sa kasi ang Mexico ay ang Diyos nila ay si Satanas. So, hindi naman lahat, pero dandahan na sila ngayon kinakastigo. So nagkaroon ng 6.5 na lindol sa Mexico pagpasok ng bagong taon. So starting pala yan, kaya sabi ko sa inyo, ang Year of the Fire Horse, laganap ang sunog, malakas ang mga lindol na mangyayari, pagsipa ng mga kabayo. Di ba ang kabayo pag tumadyak malakas yan, kaya tumatakbo ang kabayo. So always be prepared, always be alert, and then always be vigilant. So laging mag-pray, laging magdasal, repent in God and believe in God. So lahat ang Muslim kaguluhan ngayon sa part ng mga Islam sa ibang part din na hindi naniwala sa mga Panginoon. So marami pa mga parating, surprise lang kasi yan Patuloy pa rin ang restore, lindol, malalakas, pinakamalakas na malakas. So ngayon summer, wala pang bagyo, wala pang baha.
So ang ano ngayon, ang kaganapan is lindol, sunog dahil summertime. So dito na lang. At maraming salamat sa pakikinig at panonood. So bukas papasok na tayo sa trabaho. So pahinga muna tayo sa ating mga prediction at sa mga ating mga, sa ngayon wala ako nakikita sa aking panaginip na mga masama. Wala pang go signal, hindi pa open yung mga papasok. So ang nakita ko lang sa ano, puro hanap buhay at saka magandang blessing, pera. Ganun lang ang panaginip ko, paginipan ko ngayon. So wala pa akong mga negative na mga panaginip na tulad ng mga lindol, bagyo, sunog, mga bulkan na sasabog sa ibabaw ng lupa, mga bulkan na sasabog sa ilalim ng dagat, at magkaroon ng tsunami. Wala pa naman so far, wala pa naman mga ano. Ganun pa rin ang update ko doon. Year 2025 na panaginip ko, yun pa rin. Wala pa rin sa year 2026, wala pa rin ang mga panaginip na pumasok na ano. So ang panaginip ko ngayon is puro pira, trabaho, mga ano talaga, lahat mga good muna, wala muna mga bad. So successful ang ating New Year na ginawa na prosperity, at saka yung ating mga ginawa na kumbaga pangpaswerte. So hopefully this year mananalo ako sa loto, maging mayaman ako. At sa aking pag-ayaman ay marami akong matutulungan. Hindi ko naman hinangad na maging mayaman. Ang sa akin lang, gusto ko lang maibalik yung dati naming buhay noon. At makapag-asawa ako. At makabili. Basta marami akong mga will na gustong makamit sa year 2026. So ang pinaka ano dyan, ang pinaka the best na ano ko is mananalo ko sa loto. Kahit any amount. Kung hindi man sa million, pero mas maganda million. So maganda ang ano, ang entrada. So first, nasayangan lang kasi ako kahapon. Tataya sana ako sa strike. Ang aking tatayaan 5. So pangalawa, kahit wala akong 8, pero 10 nakuha ko, at saka 26, tatlong number sana, 480. Iwan ko ba bakit na ano ako, parang sabi ko hayaan mo na. Andun na yung number hindi ko pa sinulat. Pwede na online magtaya. So $1 lang sana ang bumalik sa atin, 480. Sayang. Nadaig ako sa aking ano, paghinayang ba. So ang swerte andun na, hindi ko pa gin-grab. Sana sinugal ko na lang. Pero okay pa rin kasi nakakuha pa rin tayo ng bonus 12 piraso. Kasi lang, hindi, ang aking Powerball 4. Meron akong 5, meron akong 10, meron akong 26, may Powerball ko 4. So ilang number lang hindi pumasok. Kung napasok na lahat, kuha ko sana ang Powerball. Kasi 4 ang Powerball ko So abang-abang na lang tayo sa next draw. Kung anong papalarin natin. So hopefully is maganda ang ating mga ano, ang ating pasok ng ating New Year, January 2026. Sana magandang pasok. So bukas babalik na kami sa trabaho. Hindi ko pa alam kung saan kami ma-assign. So wala pa naman text message sa amin kung saan kami bukas mag-work. So
Dito na lang at maraming salamat. At Happy New Year sa lahat na nagdiriwang sa ating bagong taon, year 2026. Happy New Year sa inyong lahat. Welcome to the Fire Horse. So mainit ngayon, mga tao magkakagulo. Pero nasa atin naman yan eh. Kung mapasakop tayo sa kaguluhan, ay madadaig tayo sa kaguluhan. Pero kung kahit magkakagulo yung mga tao, kung ayaw na ayaw sasali sa mga katulad sa mga rally-rally, mga protesta, ay safe naman tayo. So, problema ng Iran yan, bahala na sila dyan. Pero sa ating sa Pilipinas, ay wala pang mga ibang mga So, alamin na lang natin. So, maraming salamat at God bless sa inyong lahat. At patuloy lang kayo sa pakikinig ng aking mga video kasi dito lagi ako mag-update basta mayroon akong mga panaginip, good or bad, or mga nakikita ko na naramdaman ko sa aking katawan. So ngayon wala pa. So sabi nila kung magpula daw puro init ulo ang mararamdaman mo, hindi. Ang pula kasi na kulay ay pangontra yan sa mga bad elements. Ang pula. Ang itim naman ay pagluluksa. Ang puti, kalinisan. Pero wala swerte. Ang iba green. Ang green ay okay din ang green. Balance lang ang balance nature lang yung green at saka yung blue. Pero kaya ako nagpula talaga ako, nag-red kasi nung nakaraang taon, nag-yellow ako. Gold, sabi nila gold daw maswerte, yellow gold. Wala, lalo akong naghirap eh. So nagpula talaga ako noong New Year hanggang January 1, 2 nagpula ako. So pula is the best. Sabi nila ang pula daw ay sign din daw na yan ng apoy. So nasa atin yan kung paano natin kontrolin ang ating sarili, paano natin kontrolin ang apoy. Dahil ako ay nasunog na noong December 21, 1995, nasabugan ako ng 2 kilong pulbura. Sunog ang aking buhok, sunog ang aking muka, wala na akong kilay, wala na akong milok. Ubos lahat to, sunog. Ito, 3rd degree burn ako. Ayan, nasubugan ako ng 2 kilong pulbura. Kaya nasunog na ako kasi ako ay year of the dragon. So diyan nagsimula ang aking mga pangitain. Bata pa ako, high school, I think mga 19 pa lang ako. Marami na ako nakikita ng mga engkanto, mga aswang. Marami na ako nakikita ng mga bagay mararamdaman bago pa mangyari ang mga tragedya. So diyan nagsimula pag edad ng high school pa ako. Hanggang na nakataon na sumabog ang 2 kilong pulbura sa harapan ko. Wasak ang bahay namin, up and down, wala na tira, ubos lahat. May namatay sa amin. Pero wala sana yung walang koneksyon sana yun sa bata na yun. Kasi ang nangyari, 3 times ko siya pinalabas, bumabalik-balik sa loob. Talagang hinatak talaga siya ng na masabog talaga. So nadamay din kami. Parehas naman nadamay, hindi naman namin kagustuhan na nangyari. Kaso lang, siyempre, mas maganda sana kung wala ang nasawi. So nasira ang aking beauty. Dati akong gwapo noon. Ako ay pumangit na. Hindi na gaya ng dati yung pogi points pa ko dati. Habulin ako ng aso. Kinagat nga ako ng aso sa puwet. So hindi man sa pagmayabang, ayun, dating buhay namin is mayaman kami. Doktor ang father ko. Ang mother ko ay maestra.
Kaso na-pass away na sila ng maaga. At ang aming buhay ay bumagsak. Grade 2 pa lang kami, bumagsak ng buhay namin. Back to zero kami lahat. Nawala ang aming kotse, ang aming mga ari-arian, bahay, lupa, mga ari-arian ng aking father. Nawala lahat. So yan ang gusto ko ibalik para sa aking mga kapatid, pamilya. Pero hindi ko pa rin makukuha kasi wala pang go signal, pero makukuha rin. So wag lang tayo mamadali. So, pero pasalamat pa rin ako kahit na ganun. Nakapunta ako dati ako nag-abroad sa Saudi, napunta ako sa New Zealand ngayon. So sa awa ng Diyos, dito na kami sa New Zealand ng anak ko. Na resident na rin kami. So still going on in our life lang. So I thank you Lord Jesus na sa lahat na tulong. 4 times na nagparamdam ang ating Panginoong Hesus sa akin. Una, April 14, 2024, itong bahay na to. Pangalawa, bago makagira ang Iran at saka Israel, June 14, June ko na paniginipan ito. Pangatlo, bago mag-solar eclipse, September 20, ako natulog. Tapos 21 na naginip ako sa ating Panginoong Hesus, bumaba sa sulupa. Tatakpan niya ang bansang Pilipinas, kaya nagkaroon ng sunod-sunod na lindol, bagyo, baha, sunog, naglilinya, nagmamarcha. Dahil ang Pilipinas ay lilinisin at i-reform at i-restore. So nauna ang Pilipinas, susunod ang buong Asya, Antarctica, Amerika, dito sa Australia, New Zealand, paikot Indonesia hanggang mga kalatig bansa, mga India, China. Lahat yan, buong mundo yan. Walang exempted yan. Madaanan ng malakas na lindol, malakas na baha, malalakas na bagyo, malalakas na sunog. At marami pang mga tragedya na parating na hindi natin alam kung kailan, anong oras, anong araw, pero maganda lang tayong lahat. So kung saan ka maabutan, dyan ka na. Ganun talaga yan. So dito na lang at maraming salamat. So basta masabi ko lang sa inyo, magbalik loob na tayo sa ating Panginoon. Yung tutuhanin natin ang pagbalik loob. At tutuhanin natin ang pagbabago sa ating sarili. Huwag na tayong magsama sa mga kasamaan, sa mga kung ano-ano mga kamalian. So ako, nagbagong buhay na ako. Kinalimutan ko na yung mga nakaraan. So ganun lang talaga. Kailangan patuloy lang sa ating hanap buhay. Pero huwag nating kalimutan ang ating Panginoon. Siya ang ating gabay sa ating bawat araw, bawat oras ng ating pagtatrabaho, sa ating pagnegosyo, sa ating buhay, lahat-lahat. Huwag nating kalimutan ang ating Panginoon. Ang ating Panginoon, siya ang may-ari ng ating hininga, ng ating katawan. Kapag alisin na sa atin ng ating Panginoon ang ating hininga, ang ating katawan ay babagsak, ay babalik sa dating anyo. So yan ang itanim natin sa ating isipan, sa ating puso, isipan. Mahalaga at totoo ang ating Panginoon. Dahil siya ang may-ari ng ating kaluluwa. Siya ang may-ari ng ating hininga. Siya ang may-ari ng ating katawan. Katawan, lupa at espiritu. Yan lang masasabi ko sa inyo. Mag-isip tayong lahat. Kung di ka man naniniwala sa Diyos, na may Diyos, ay nasa inyo na yan. So maraming salamat. God bless.
At magandang araw magandang tanghali sa inyong lahat. Thank you. Have a blessed day.